So, yung tungkol naman dyan sa SDA, SCA, yan yung protocol kung paano kakausapin ng microcontroller yung TMS. PCS siya pala. Ha? PCS. TCS, hindi TMS. TCS. TCS. Meron naman dito. Etong serial data at serial clock, mamaya na ito pag-usapan na. Ito ay serial protocol na wire. Yung pinaka-simple mo na pag-usapan natin, yung GPS. Mamaya babalikan natin pa. Pero at least naiintindihan nyo na yung pagkakasunod-sunod. Mas maganda nyo kasi kung yung simpleng UART eh. Ito yung GPS nyo. Okay. Meron yung single wire dito. Isang wire lang. Ngayon, meron yung baud rate na 9600. Okay. Sa serial communication, ang ibig sabihin ng serial communication, meron kang, ang lecture natin dati yan eh, hindi pa ba? Hindi po. Okay. Ang ibig sabihin ng serial communication, every byte is merong ASCII character, di ba? Halimbawa yung A, ano ASCII character naman? Kunyari 00111. Laging 1 byte lang yan. Halimbawa, babato ka ng hello, ilang byte yun? H, E, L, L, O. Okay? Yung H, may kanyang ASCII character yan. Titignan nyo lang sa ASCII table, makikita nyo. Yung E, yung L, yung L, saka yung O. Sa serial communication, assuming na yung A is 61, which is yan naman talaga yung A, 0110, 0001. 61 na yan. Diba? 1, 2, 4, 8, 6, tsaka 1. Ang ibig sabihin ng serial communication, ibabato mo yung significant bit, sunod dito, sunod to, sunod to, sunod to, sunod to, sunod to, sunod to. Yan na yung A. Kasi isa lang yung wire. Kasi pag sinabi serial communication, isang wire lang gagamitin mo. Instead na 8, di ba yung 1 byte 8? Para may transmit mo isang buong byte, 8 wire ang kailangan mo. Ang ginawa nila serial communication, isang wire lang. Ngayon, ang pagtatransmit ng data, bit by bit, eto mo na yung bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, bit 6. Anong ibig sabihin yun ito? Ang ibig sabihin nito 9600, yan yung baud rate na tinatawag. Gaano kabilis yung transition ng per bit. Per bit. Halimbawa, per bit, 1 second ang interval. Bato mo yung 1, isang segundo, tapos 0, isang segundo. Ilang segundo kakainin lahat nito? 8 seconds. Lumalabas siya ng 1 bit per seconds. Ngayon, isipin nyo, yung bit rate nyo is 9,600 bits per seconds. Kuha niya. Okay. Sa totoong buhay, meron dito ang tinatawag na start bit. Dito, meron yung parity. Tapos dito yan, meron yung stop bit. So, ilang bit lahat? Sa isang byte? 11. Pero sa panahon ngayon, hindi na ginagamit itong parity. Start lang tsaka stop bit. Okay. So, 10 bit yon. Tatandaan niyo, ibig sabihin ng baud rate or bit rate. Yan yung bilis ng transition bit by bit. Ngayon, dapat yung transmitter, kung gaano kabilis nagka-transmit, dapat ganoon din kabilis yung receiver nag-receive. Otherwise, magkakaroon ng framing error kasi hindi sila synchronize. So, sa programming language, dapat, bago ka bumili ng serial device, tignan mo muna ano bang baud rate nito. Kaya ba ito ng microcontroller ko? Ngayon, sa microcontroller, ang mga standard baud rate, 9600 hanggang 115,200. Kung natatandaan nyo ng bata kayo yung dial-up connection sa telepono, 56 kbps yun eh. Ibig sabihin na 57,600 bits per seconds. Kaya, kung meron kang picture na 1 MB, makakompute mo na kung ilang segundo bago makita sa monitor mo yun kung dial-up connection ka. So, nagigets nyo ta? Okay. So, ganito yun. Sa serial communication, ang start bit laging logic 0. Followed by data. Huwag nyo naintindihan ng party. Yung stop bit laging logic 1 yan. Ibig sabihin, kung hindi ka na nagtatransmit, anong state ng line? 1 o 0? 1. Kasi yun yung stop bit eh. Yun yung huling-huling mong binato eh. So, kapag hindi ka nagtatransmit, ibig sabihin tawag doon idle condition ng transmit serial communication line. Logic 1 lagi yon. Ngayon, ito yung palatandaan ng receiving end kung may darating na data. Kapag nag-low yun, sisynchronize nyo na kagad yung susunod na bit. Alam niya kung 9600, makukompute nyo yung transition eh. 1 of the 9600 eh. Makukuha nyo yung milliseconds, kung ilang milliseconds yung bit by bit. So, ganyan lang kasimple yung tawag yung UART. Universal Asynchronous Receiver Transmitter sa serial. Ngayon, kung babalikan natin ito, kasi mas komplikado ito kumpara dito eh. Etong isang to, medyo simple lang eh. Ano yung data? Lagi may start na 0, followed by data. Depende yung kung ano yung data mo. Followed by stop bit. So, kung wala ka na tinatransmit, lagi naka-logic 1 yung line. So, ang palatandaan ng receiving end, kung may dumating, kapag ayaw nag-low, tatimingan niya na kagad yung bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4. Tapos, normally, in-ignore na yan yung stop bit. Ngayon, pag nag-low ulit, ibig sabihin may another character na dumating. Okay?
So, ang hardware na responsible para sa serial communication is UART. So, sa loob ng microcontroller, meron built-in na UART. Yan nila-lecture ko na yan. Trabaho yan ng UART. Once na may dumating na data na 101010, yung microprocessor automatically ang nare-receive ng A agad. Hindi niya na kailangan i-compute kung ano yung binary ng A, ng B, ng C. Kasi ang trabaho ng serial communication, once na may dumating na single line, 101010, dito may lumalabas sa parallel na A, nilalabas sa parallel na B. Ngayon, kapag ikaw naman na nag-transmit, from parallel, gagawin niya naman serial palabas. So, ang trabaho ng UART, dalawa. Serial to parallel kapag ka receive. Pag transmit, parallel to serial. So, yun yan. Yung mga tinatawag na framing error, kapag ka hindi synchronized yung dalawang system, eto bumabato na 9600, eto naman isa nakakonfigure ang 115200. Framing error kasi mali-mali yung bit na ma-receive niya. So, dapat match yung dalawa yan. Yun yung una. Bago na-develop yung Ethernet, dyan nagsimula yun, tapos naging RS485 hanggang sa naging Ethernet. Serial lang din lahat yun. Pati yung Ethernet, serial din. So, mabilis ang daan. Balik tayo dito ngayon. Yung SDA, SCA, iba naman ang way ng communication dyan. Ang tawag dito is I2C or I2C. Kung ito tinatawag na serial communication, serial com, ito naman I2C, serial din to pero dalawang pin ang kailangan niya. So paano siya nag-work? Ganito yan. Anong binary ng A? 1 0 0 0 0 1 Ang waveform niya kapag ibabato na, kunyari ito yung micro, babatuhan niya ng A itong I2C ng A. Ang una niyang ilalabas itong 1 dito sa data, 1. Tapos ang gagawin ng microprocessor, ika-clock niya itong pin na to. Ibig sabihin ika-clock from 0 to 1, isang clock yun, di ba? Pero stay niya lang yung 1. Okay siya? Tapos susunod niya ibabato yung 0. Magsi-0 yan kasi ika-clock naman itong pin na to, 1 0. Parang ito yung susi, clock. Every time na iwa 1 0 niya, kakapture na ito yung data na nakasawsaw sa SDA. Ang kagandahan nito, walang baud rate dito. Bakit ka mo? Basta nag-1-0 tong SCA, kaya serial clock, dapat capturing na yung nakababad na SDA. Nakuha nyo? So, yung mga microprocessor, pagdating sa mga mabibilis na signal, kaya ng micro yun. Basta nakita niya nag-1-0, kung ano man yung na-read niya doon, i-buffer niya na sa memory. Ngayon, yung program mo sa loob, nag-ship yun. Dapat, una mo na bit 0. Tapos, sunod, clock. Usod mo ngayon yun, yung 1. Clock. Usod mo. Siniship sa lab ng programming yung nangyayari. So, normally, walang katulad ng UART na nag-handle ng I2C. Although meron, pero normally ginagawaan lang bitbank. Ibig sabihin, bitbank ang software base lang. Ikaw magagawa ng program para i-arrange yung packet. Unlike sa UART, trabaho ng UART yun. Basta pag nakakita niya yung 1010, basahin mo lang yung output na A, yun na yun. So, ito yung pinakaiba ng dalawa. Ngayon, pag ikaw nagtatransmit, ikaw ang kumokontrol ng serial clock. Pero, kapag ito ang nagtatransmit, siya naman ang kukontrol ng serial clock. So, ibig sabihin, bidirectional tong SDA. Bidirectional din yung SCA. Pwede siya ang bumato sa'yo, provided na siya ang kukontrol ng serial clock. Pero kapag ikaw ang kumokontrol ng serial clock, ikaw naman ang bumabato. So, parang lumalabas sa 2 wires yung I2C, 2 wires din yung serial communication. 2 wires din serial communication, di ba? Transmit, isang wire. Yung receive, isang wire. Dalawang wire yan, di ba? Sa I2C, dalawang wire din. SDA at SCA na bidirectional. Comparison. Yung serial communication, yung TX, laging one way. Unlike ito, two way yan eh. Bidirectional. Yung SDA, pwedeng papunta sa'yo. O papunta sa kanya. Yun ang pinagkaiba na. Advantage. Ang advantage ng I2C, mas mabilis dahil kung gano'n mo kabisi clock to, katulad yung 9600, kunin mo yung pinakamabilis na 115,200 sa micro. Pag kinuha mo yung 1/115,200, around 85 microseconds yung transition ng bit by bit. Eh, ang I2C kaya mag-pulse niya ng 1 microseconds eh. Isipin mo, 1 megabits kaya niyang ipukol. Nga lang, hindi sumikat yung I2C. Nasa pawang pa yan ng SPI. Wala naman silang di ba sa SPI, ha? Yung mga pinag-usapan natin na serial communication sa data kung pinag-aaralan yan. Pero sa microcontroller, normally gamit na gamit yan. Ngayon kami sa amin sa programming, may mga libraries na kami na ginagamit para dyan. Maniniwala ba kayo na yung command printf?
Alam niyan, di ba, sa screen? Hello. Yan ang serial communication ng micro. Kapag ka nag-print at hello ka, automatic yung H na yan, mag-1010 yung sa pin. Yung E, yung L, yung L, yung O. Ngayon, ang una mong aalamin, yung microcontroller, nasan dyan yung serial na TX? Nasan yung serial na RX? Kunyari, ito yung GSM. GSM. Ito yung MCU. Alamin mo, nasan yung TX, nasan yung RX. Isaw-saw mo yung oscilloscope mo dyan. I-command mo yung print at hello. Makikita mo yung binary ng H, yung E, yung L, yung L, yung O. Kung alam mo yung start bit, stop bit. Yan. Yan. Kung kabisado mo ka. Tapos titingin ka doon sa lookup table ng ASCII character. Yes na. Pero hindi na tinitingnan yan dahil may UART. Trabaho ng UART. So akala nyo special masyado yan. Simple printf lang ang command yan. Tapos kung mag-read ka naman, scanner. Kasi ang alam niyo sa printf sa monitor, di ba? Yung sa C language niya. Sa microcontroller ang printf serial output yun. Yung scanf serial read. Bakit? Kasi may monitor na serial eh. Pag nag-hello ka, lalabas sa screen hello. Pero basically, walang kinalaman yung monitor yun. Kasi yung GSM, serial yun. Yung GPS, serial yun. Yung barcode reader na ginagamit sa mini-stop, serial din yun. Napalta lang ng USB pero may converter lang yun ng USB. Serial pa rin yun. Converter lang yun. Kasi yung technology, nagsimula yan sa serial. So, sa ngayon, regarding do sa GS, balikan natin etong TCS, medyo madali lang sa inyo, di ba? May 3 byte lang na program yung mag-arrange ng mga byte by byte. Sa GPS, meron tinatawag na NMEA. Balikan natin GPS kasi pinag-usapan natin yung communication. Yung NMEA standard, NMEA. Sa Wikipedia, pag tinignan yan, yung NMEA, string yan na nagsasabi kung ano format ng GPS. Halimbawa, nakita nyo, $RMC. Tapos may nakalagay dito na 104.000 north, kama 97.0007 east. Tapos may nakalagay dito na date, may nakalagay na time. Etong buong frame na to, yan yung NMEA frame. Ibig sabihin, pag tinignan mo sa Wikipedia, malalaman mo kung pang ilang byte yung latitude, pang ilang byte yung longitude. Marami ang NMEA string, may RMC, may GBB, GPS, kami lahat RMC lang ang ginagamit namin. Kaya importante yung NMEA, bumato siya, parang malaman kung pang ilang byte dyan yung starting ng date na latitude. Malay mo ba kung nandito sa unang-una yan, di ba? Ngayon kami, ang programming yan, palatandaan namin yung word na RMC. Pag nakita namin RMC, yung kasunod doon, malamang yun na yung, hindi malamang, yun talaga yun na yung latitude. Tapos binabuffer lang sa memory para pag kailangan namin latitude, nakasave na ron. Pero basically, serial binato sa'yo ng GPS yun. Serial. Ngayon, ang GPS, every 0.5 seconds, bumabato yan sa iwat sa gusto mo ng latitude, longitude, papunta sa micro mo. So, kung gagawa ka ng real-time project na nagmo-monitor ng sasakyan, every 0.5 seconds mo lang siya makikita. Hindi yun totoo yun sa mga palabas na maman. Sabay sa palabas ganun din, ano? Think, tas, think, yung halimbawa yung parang Google, tapos nakikita yung kotse kung nasa na. Blink by blink yun eh, kasi yung may GPS, yes, yung GPS itself, every 0.5 seconds niya lang ina-update yung latitude. Ngayon, yung GSM, iba naman ang istorya. Yung GSM, hanggat hindi mo siya binabatuan ng command, hindi siya mag-reply sa'yo. Yung GPS, bato ng bato yun every 0.5 seconds. Yung GSM, hindi. Through satellite po ba yun? Yung GPS? Siyempre. Citizen, bali, inalaw na nung military sa citizen na magamit. Pero dati pang military lang yun. Kaya wala tayong monthly na binabayaran. Pero kung yan ang una nakahawak niyan, yung mga negosyante, patay tayong mga consumer, babayaran natin yan. Walang bayad yun. Ngayon, yung GSM, bigyan ko na kayo ng simple komanda. Kapag ikaw magbabato ka ng delete 80 plus CMGD equals GS equals 00, yung number ko 0919228434 comma hello, tapos followed by character message. Di ba alam niyo na yung serial communication? May serial yan, serial. Pag binato ng microcontroller itong command na to, papunta sa GSM.
automatically masasend yung hello sa number na ito. Ang tanong, saan galing tong 80 plus CMGS? May datasheet ng 80 commands, i-download nyo lang sa net. 80. Ibig sabihin 80 attention. 80 commands. Naka-specify dun yung command na sending, delete, read, call, lahat ng mga GSM related commands naka-specify sa 80 commands, i-download yun lang. Etong komplikadong command na to, halimbawa magdi-delete kayo, 80, pagka sending S, pagka delete D, 80 plus MGD equals 1. Ibig sabihin, di-delete mo yung inbox 1. Pagka GD equals to inbox 2. So, kung meron kang tatlong message, gusto mong burahin itong pangatlo, CMGD 3. Ito naman CMGD 2, CMGD 1. Kung walang message, okay lang, walang problema. So, itong mga command na to, tignan nyo lang sa datasheet. Ngayon, pag tinignan nyo yung library namin, hindi nyo makikita itong mga 80 commands na yan. Ang makikita nyo doon routine. Nakalagay doon send, S, MS. Tapos nakalagay dito 091922 prophets, comma, hello. Pag, sir, nasan dyan yun, no? Yung 80 commands? Nasa loob ng module. Ha? Pero at least malaman nyo na mayroong 80 commands na nasa loob ng... No. Dito na muna tayo. Total tatunan, yung sensor nyo, yung GSM, yung GPS. Yung printer. Yung printer nyo naman, serial command yun. Once na naka-receive siya ng data, followed by enter key, automatic piniprint niya. Halimbawa, nagbato ka ng A, B, C, D. Hindi niya muna ipiprint yun hanggat hindi niya nakikita yung enter key. Yung enter key, merong ASCII character yun. Ang enter key, ano yan, 13. Sa decimal. Sa hexadecimal, ano yan, 0D. D. Tama ba? Yung A10, di ba? B, C, D. Tama, 13. So, kapag ikaw bumato ka ng yung micro, bumato ng command dun sa printer, hanggat hindi niya na-receive yung enter key, nasa memory niya lang yan. Pag na-receive mo yung enter key, sa kanya lang, parang di-receive. Yan, yun lang nakalagay sa datasheet niya. Basta na-receive niya yung enter key, yung huli niya na-receive, ipiprint niya. Ngayon, nasa na yung kung anong format ng data na gusto mo i-print.